On your knees, were the God who really sees, and by your mind you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, age to age you're still the same, by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, Ekamkana Adonai, we will praise and lift you high. El Shaddai, she made it clear that the time of Christ was near, so the people could not see what Messiah ought to be. Though your words contained the plan, they just could not understand. Your most awesome work was done to the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, age to age you're still the same, by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, Ekamkana Adonai, I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, age to age you're still the same, by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, Ekamkana Adonai, I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah. We praise you, we glorify you, and we magnify you, God. I will praise you till I die. El Shaddai. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pinakamamahal naming Diyos, aming Yahweh El Shaddai, pinupuri ka namin at niluluwalhati, pinasasalamatan, dinadakila, sinasamba ang iyong banal at makapangyarihang pangalan. Salamat po sa biyaya ng kaligtasang dulot mo sa amin, at kami nagpapasalamat sa lahat ng ginawa mo sa amin. Diyos, sa gabing ito, dalangin po namin ang gawain mong ito. Patuloy kang kumilos ng may kalakasan. Patuloy mo kaming kausapin at muli mong itimo sa aming puso ang mensaheng nagpapagaling. Gamitin po ang lingkod mo mightily, boldly, and powerfully, kasama ang iyong mga awit. At Diyos, naniniwala kami sa iyong mga salita na ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Sinabi mo sa Mateo 18:20, andiyan ka, Panginoon. Kaya naman, ibinabalik namin karangal at papuri. Ang iyong himalay gagawin mo sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ating purihin ang Panginoon.
Nagdiriwang sa pagdating niya, nadadalang ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, alitan ay iwasan na. Tayo ay tulungan niya. Ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, Hallelujah. Tanging lakas at pag-asa, naririto sa tuwina, nakahandang tulungan ka. Sa hirap man at ginawa, purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, 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 Purihin po natin ang Diyos, ibigay yung the best, yung mainam, yung malakas, sabay sigaw. Welcome, Holy Spirit. Take over in my heart. The gospel is taken from John chapter 14, verses 23 to 29. Juan 14:23 hanggang 29. At ito ang wika ng salita ng Diyos. Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama, at kami pupunta at mananahan sa Kanya. Ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin. Ang salitang narinig ninyo ay hindi sa akin, kundi sa Ama na nagsugo sa akin. Sinabi ko na sa inyo ang mga bagay na ito habang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalaala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag
ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Sinasabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit ako'y babalik. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat higit na dakila ang Ama kaysa sa akin. Sinasabi ko sa inyo ito, bago pa mangyari, upang kung mangyari na, ay sumampalataya kayo sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Taas ang inyong mga kamay, kasama ang inyong mga prayer request, at tayo manalangin. Ama naming Diyos, dalangin kong basbasan mo po ang mga prayer request na ito, at umaasa kami sa iyong pangako na ang aming kahilingan ay iyong tutugunin. At dalangin ko, Panginoon, na pagpalain ito kasama ang aming mga handog, na ito'y pangako mong ibabalik ng siksik, liglig at umaapaw. Kaya Panginoon, inaakin na po namin ito sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng give thanks with a grateful heart of Jesus. Lord has purihin po natin ang Diyos. Taas ang kamay nyo at dahan-dahang maupo. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Yun lang pong sumagot, answered prayer na. Baka hindi po sumagot yung iba, kaya bibigyan ko ng chance. Kasi mahalaga po yung pagtugon. Diba? Kahit sa banal na misa, mayroong responsorial psalm. Mayroong salmon tugunan at mayroon ding mga tugon. Kaya dapat po sumagot ang lahat. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Parang may nakita rin po ako mga 3, 4 yata na hindi nagbuka ng bibig. Sayang naman po. No? Magandang gabi po sa inyong lahat. Dahil sumagot kayong lahat, answered prayer kayo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, mahalaga ang makinig. At naunawaan naman ni Lord, kung kayo man po ay tinatamad, may tinatamad pa ba sa inyo? Kasi pag senior citizen, baka minsan ay nahihirapan ng pumalakpak. Pero tandaan nyo po, mga kapatid, ang pagpalakpak sa Panginoon ay expression ng pagsamba. Ang ibig sabihin ng expression, kung paanong ipinakikita mo na ikaw nga'y sumasamba, sapagkat ang pagsamba ay mula sa puso, hindi sa nguso. Mula sa puso ang pagsamba. Kaya't bawat ginagawa ninyo, pagpalakpak, oy, walang pumalakpak. Pagsigaw, maging yung pagsayaw nyo kanina, at pag-awit, lahat ng yan ay expression of worship. At ligid sa kaalaman nyo, sa pagpapalakpak nyo yan, dahil yung expression yan, may kagalingang nagaganap sa buhay nyo. Diba? Kaya hindi dapat katamaran, hindi dapat na titigil. Yan, hindi dapat titigil. Dito ako nawawala yung sound, ano? Kasi siyempre pag made in China, ganyan talaga. Okay. Pag made in China, ganyan talaga, ano? Okay. So yung po yun, mga kapatid. Kaya huwag yung katatamaran ang pumalakpak ng malakas, sumigaw, sapagkat in worship there is healing. In worship there is power. Yan. Kaya po mahalaga yun. O, walang sound. Hey. Hey, ayun. Kaya yun po yun, mga kapatid, kay Kristo.
Ha? Kaya yung iba, umuuwi, may sakit pa rin. Oo, kasi usually po, ako po ay, kagaya nyo na rin, ako po yung magsi 70 years old na, pero ang tingin ng iba, 39 years old pa lang ako. Kasi po, anti-aging ang salita ng Diyos. Pag kayo nakikinig lagi ng salita ng Diyos, anti-aging. Hindi kayo tatanda. Magmumukha kayo laging bata. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay. Mabisa. Kagaya ng tabak na tigabilay talim. Hebreo chapter 4 verse 12 yun. Ang sabi ng salita ng Diyos. Kaya po, napakahalaga ang makinig. Wala akong kausap. Amen. Mahalaga ang makinig. Amen. Wala akong kausap. Purihin po natin si Lord. Okay. Ang ating po pag-uusapan, mga kapatid, alam nyo, maraming gawain na parang tumatagal tayo paurong. Ano, kayo nung unang panahon, punong-puno yung simbahan. Halos lahat naman, di lang kayo eh. Diba? Pero ang mahalaga, andyan pa rin kayo. Ang mahalaga, andyan yung inyong sigasig para magpuri at sumamba sa Panginoon. Amen po ba? Yan. Kaya po, ang ating pag-uusapan ay yung turo ni Kristo. Ano ba yung turo ni Kristo dito sa gospel na ito, mga kapatid? Ano ang natututunan nyo dito? Ano yung binasa natin? Ha? Ano ang tinuturo? Tinuturo ni Kristo about love, the role of the Holy Spirit, and peace. Kapayapaan. Pag-ibig, pangakong banal na Espiritu, at ang kapayapaan, mga kapatid. Ito ang sabi ng banal na kasulatan. At itong gospel na ito, ito yung Sunday gospel natin, no? Itong gospel na ito, mga kapatid kay Kristo, ay sinabi ni Jesus sa mga alagad niya habang sila'y naghahapunan sa tinatawag na anong tanghalian? Sabi ko na nga hapunan. Last Supper. Oo. Yun, sinabi ng Panginoon habang sila'y naghahapunan. This gospel spoken by Jesus Christ during the Last Supper. Over, inihandog, ibig sabihin, profound teaching. Profound, it means malalim na turo ni Jesus. Malalim na turo ni Kristo tungkol sa pag-ibig, tungkol sa role o gampanin ng Espiritu Santo, at tungkol sa nature of peace. Ano nga ba ang kapayapaan? The nature of peace. Baka mahilig lang tayong peace. Ha? Peace. Ha? Pero ano nga ba yun? Yung kapayapaang iyon. Wala akong kausap. Ha? May kausap pa ba? Walang umi-amen eh. May kausap po ako. Sabihin nyo lang po kung kayo tinatamad para tatapusin na agad natin, ha? Okay. So, ano ang inyong dapat matutunan? Sabi po ng Bible, verse 23. Verse 23. Sabi rito ng Bible, sumagot si Jesus. Ito ang sinagot ni Jesus. Bakit? Sapagkat nagtanong siya. Tinanong siya ni Judas na hindi si Iscariote. Ibig sabihin si Judas Tadeos. Ano ang tinanong ni Judas Tadeos? Sabi niya, Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? Bakit daw si Jesus ay nagpapakilala lamang ay sa mga alagad, hindi sa sanlibutan? Sabi po ni Jesus, ang sagot niya, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking mga utos. Yun po ang napakahalaga. Madalas natin sinasabing, Lord, I love you. Lord, mahal kita.
Lord, iniibig kita. Pero ang katibayan ng tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad sa kanyang mga utos. Amen. Tanong ko sa inyo, ano pong utos ng Diyos ng Panginoon ang madalas niyong sinusunod? 1, 2, 3, walang nasagot. 4. Sabi ni sister, mag-ibigan kayo. Walang nasagot sa gitna. Inulit yun lang po yung sinabi ni sister, mag-ibigan kayo. Yun ang pinaka mahalagang utos ng Panginoon. Love one another. At sinabi yun ng Panginoon bago siya umakyat sa langit. Mag-ibigan kayo. Ay hanggang ngayon naman kahit sa tahanan, kahit sa bansa, sila nga ang mga leader ng bansa, hindi nag-iibigan, nag-aaway-away sila eh. Kaya tayo apektado eh. Wala akong kausap. Diba ano? Nag-aaway-away sila. Di mo na malaman kung ano mangyayari sa bansa natin eh. Natapos lang yung eleksyon, away-away, naku, ang gugulo. Yung malaman, ano kung gagawin natin? Kahit ako'y dasal na ng dasal. Bakit kaya? Ayun ang utos ni Jesus. Love one another. At ang pinaka magandang utos ng Panginoon, love your enemies. Ibigin nyo ang inyo-inyong mga kaaway. Amen. Ang hirap pong mahalin ang kaaway. Diba? Ang hirap po nun. Pag sinabi mo, yung kaaway mo, mahal kita, sasabihin sa'yo, oh, ka-plastic lang yan, di totoo yan, gagawa ka lang ng ano, kung ano-ano, Ikaw na nga yung sumusunod sa utos ng Panginoon, pero ikaw pa ang masama. Ikaw na yung nagbigay ng magandang pagtingin dahil sinabi mo sa mister mo, binigay mo yung kunti at maliit na pagtingin dahil sinabi mo, narinig niya nung isang araw ay umaawit ka at sabi mo, kahit kunting pagtingin ay narinig ng mister mo. Ay binigay mo nga yung kunting pagtingin, siya pa ang nagalit. Diba ang tao ganun, no? Ginagawa mo na yung tama, nagagalit pa sa'yo. Ginagawa na natin yung nararapat, pero tayo pa ang masama. Ano na ang kahihinat na ng tao? Ano po? Kaya sabi po ng ating pinag-uusapan, the first lesson that you need to take home, aral na dapat niyong iuwi ngayong gabing ito at isa sa buhay nyo. Sabi ng Bible ay the interwinning. Interwinning, it means kailangan laging kasama, kaisa. The interwinning of love and obedience. In other words, hindi ho pwedeng paghiwalayin ang pag-ibig at pagsunod. Hindi pwedeng paghiwalayin ang pag-ibig at ang pagsunod. Dahil kung walang pagsunod, hindi ka talaga nagmamahal, hindi ka umiibig. Kaya mahalaga, kahit masakit, kahit mahirap, ay dapat mong sundin sa tahanan, sa asawa, sa pamayanan. Mahalaga ang pagsunod, di ba? Sabi ng 1 Samuel, obedience is better than sacrifice. Sikitan niyang mahalaga ang pagsunod kaysa mga mamahaling handog. Pag walang pagsunod, hindi nag-i-express, hindi nagpapakita ng
pag-ibig, masdan ang ginawa mo. Di ba? Hindi po nagpapakita ng pagmamahal kapag walang pagsunod. Ano po ba ang expression ng pag-ibig ninyo sa isa't isa bilang asawa? Kung kayo'y mag-asawa. Asawa, pag nawala yung asawa, sawa ka na. Bro, may asawa ka na? O, diba? Pag nawala yung kaya hindi pwedeng dapat ay kompleto. Inseparable, yung sinasabi natin, intertwining. Hindi pwedeng mawala. Tingnan nyo, nung kayo ay nagmamahalan pang talagang mainit na pag-ibig, kahit napakainit, pero magkabungkos kayo. Tinitiis nyo kahit gaano kainit, wala naman kayong air condition. Bakit you express love to one another? Sister. Di ba? Ayun punay. Kaya po yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. And always remember. Sabihin nyo, remember. Laksan mo. Sinabi yan sa Ecclesiastes chapter 12. Sabi ni Yahweh, remember me. Oh, remember me. Di ba pag nagmamahal ka, lagi mong inaalala? Hindi mo nakakalimutan yung birthday ng wife ko, June 4. Kaso patungo sila ng Singapore. Di mo naaalala yung wedding anniversary nyo. Di mo naaalala yung date ng inyong first kiss. Naalala mo pa yun, bro? Yung first kiss mo sa asawa mo. Oh, no, kalimutan, no? Dapat hindi nyo nakakalimutan, inaalala yun. Mas marami pala. Mas marami daw yung kinis niya. Dapat naaalala yun, ano? Yung first kiss, sa first love, mga kapatid, yun po yung sinasabi, remember me. At yun ang nais ng Diyos sa atin, lagi nating naaalaala. At ang sabi po, loving Jesus isn't passive emotion. Hindi lang ito pakiramdam. Hindi lang pakiramdam, but it is an active commitment to follow His command. Hindi lang pakiramdam. Ikaw sa mag-asawa, sabi ng asawa mo, anak, sweetheart o mahal, wag mong pababayaan ang ating mga anak. Ang ginawa mo, nung umalis yung mister mo, nasa duty, binuhusan mo ng gasolina yung mga anak mo at sinunog mo, pati ikaw ay nagsunog. Patay. Yan ang latest na news. Bakit nagawa ng ina yun? Bakit nagawa ng ina yun? Ano? Alzheimer? Anxiety. Ano po ba ang anxiety? Problematic, asthmatic dahil walang atik. Kaya po, totoo yan. Pag ang tao talagang problematic, hindi mo na malaman kung anong yung gagawin. Kaya sasabihin niya, naku, tapusin na natin ating buhay. Ayun po yun, mga kapatid. So, ang pag-ibig ay hindi lang ito lang tatlo ang umimen dito sa unahan. Kayo po, hindi po kayo umimen. Umi-amen po ba kayo dyan? Kasali rin po kayo. Kasali, hindi lang po itong apat na ito. Kasali po kayo. Kaya umimen po kayo. Amen ba? Ayun, pumalakpak nga. Ayun, kasali pala sila. Tutukan mo ng camera kasi kasali pala sila. At itong pagsunod, tandaan nyo po, hindi pwedeng ihiwalay ang pagsunod sa pag-ibig. Dahil sabi ng Panginoon, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng kanyang mga utos. At ang pagsunod,
Disobedience is stern. It's stern. Tumutukoy ito. Saan? It leads to a deeper, ibig sabihin malalim, a deeper relationship with God the Father. Kapag iniibig natin ang Panginoon, tinutupad ang kanyang mga utos, lumalalim din ang pag-ibig natin sa Diyos Ama. Sabi ng Panginoon, sino ang magluluwalhati sa Ama? Ang anak kapag niluluwalhati ng mga followers niya. Kaya pag tinatawag natin si Kristo, naluluwalhati ang Amang nasa langit. Sapagkat si Kristo at ang Ama iisa sa pagka-Diyos. Grabe po yung palakpak nila sa Panginoon. Pangalawa po, the second lesson that you need to take home. Ano yung number 1? The intervening love and obedience, hindi ho pwedeng paghiwalayin. Kasi ang pagsunod, ang siyang pagpapakita ng pag-ibig. Obedience. Kung sinusunod mo yung sinasabi ng mister mo, na anak, o a sweetheart, huwag mong pababayaan yung anak natin, gampanan mo. Huwag mong papatayin. Huwag mong susunugin. Amen. Kung ano yung ating sinusunod, yun ang expression, yun ang pagtupad sa pag-ibig. Pangalawa po na lesson is the promise of the Holy Spirit. Sabi ng verse 25 and 26. Sabi niya rito, sinasabi ko na sa inyo ang mga bagay na ito habang kasama pa ninyo ako. Ngunit, ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalaala ng lahat ng sinasabi ko sa inyo. Kaya hindi po natin po pwedeng sabihin, ay nakalimutan ko na yung aral. Ay hindi ko natandaan. Ay bakit hindi? Eh kasi binaliwala mo yung Espiritu Santo. The importance of the Holy Spirit in our lives, mga kapatid, anong sabi ron? Siya ay magiging gabay. Siya ay magiging patnubay. Siya niya ay magtuturo sa atin at siya ang magpapaalaala ng ano? Ng lahat ng aral ni Jesus. Kaya hindi pwedeng ikatwiran at sabihin, nakalimutan ko, hindi ko alam, dahil nag-iwan ang Diyos ng pangako. Ako, experience ko sa akin kapag ako may hinahanap, I pray to the Holy Spirit, Lord, banal na Espiritu, ituro mo sa akin, saan ko po ba na ilagay? At talagang after mga ilang minutes, ipapaalaala sa akin kung saan ko na ilagay. Yung asawa ko, madalas po malilimutin. Siyempre, sa dami po ng ano, at saka siya kasi naranasan na niyang maoperahan. So, yung effect ng gamot, ano, pero kapag sinabi niya, parang nakalimutan ko saan ko kaya talaga na ilagay yun, kailangan ko, lately lang, yung mga passport. Dahil siya yung nag-aasikaso ng mga papers kapag mag-a-abroad yung mga kailangang asikasuin. Di niya malaman saan. Sabi ko, Holy Spirit, take over. I need you. I need you. At ituro mo sa akin saan po nailagay ng wife ko. O maya-maya, sabi pa, nakita ko na. Kasi hindi sinungaling ang banal na Espiritu. Ha? Masarap pong magdebosyon sa Holy Spirit. Masarap pong laging alalahanin. Kaya ako madalas sabi ko, take over Holy Spirit. Brother Rex, America and the Philippines always welcoming the presence of the Holy Spirit. Yan lagi ang sinasabi ko sa radio.
Dahil yun po ang sabi ng Bible. This promise, the Holy Spirit, siya ang maggagabay, siya ang susubaybay, siya ang magtuturo sa atin, the great teacher, at siya ang magpapaalaala, magre-remind sa atin ng lahat ng turo ng ating Panginoong Jesus. Amen. Kaya yun po ang napakahalaga na role ng Espiritu Santo sa ating buhay. Kaya hindi mo dapat baliwalain ang banal na Espiritu. Amen. Ang hina. Jesus promises the gift of the Holy Spirit. You know, the gift of the Spirit, sabi ng 1 Corinthians chapter 12, nandun po yun, at 1 Corinthians chapter 14, kung mayroong 9 fruit of the Spirit, mayroong ding 9 gift of the Spirit. Unang-una sa gift of the Spirit is faith, pananampalataya, prophesying, pagpapahayag ng salita ng Diyos, the gift of wisdom, the gift of knowledge, the gift of prophecy, the gift of tongues, the gift of healing, the gift of interpretation, and all that gifts, yan po ay Christian power. The gift of the Spirit is our power. Christian power is the gift of the Spirit. Makapaglilingkod tayong karapat-dapat at kalugod-lugod sa Diyos based sa gift na binibigay sa atin ng Diyos. Amen. And the fruit of the Spirit, Galatians chapter 5 verse 22, kung ang gift of the Spirit is Christian power, the fruit of the Spirit is the Christian character. Ang dapat at ini-expect, inaasahan ng Diyos na mga pag-uugali nating lahat ay ang bunga ng Espiritu Santo. Dahil yun ang character traits ni Jesus. Galatians chapter 5 verse 22, pag-ibig. Lahat ng Kristiyano dapat umiibig. Kahit hindi ka ibig-ibig ang sino mang katabi mo. At yun nga, may papakita mo yung sabi ng Diyos, love your enemies. Love your neighbor as yourself. And the greatest is you must love your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Amen. Ito lang apat ang umamen. Kasama po kayo dyan. Amen? Amen. Purihin ang Diyos. So, tandaan nyo po, the gift of the Spirit, the gift of the Spirit is Christian power. The fruit of the Spirit is Christian character, ugali. At yun yung ugaling pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kahinahunan, kabutihan, kabaitan, katyagaan, katapatan, at pagpipigil sa sarili. Yun dapat po ang ating ugali, karakter. Dapat yun po ang nakikita sa atin dahil tayo ay Kristiyano. Wala akong kausap. Amen po ba? So yun po yun, this promise, ito pong pangakong ito na Espiritu Santo, extend beyond, ibig sabihin higit pa doon sa mga naunang alagad ng Panginoon. Extend beyond the original disciples. Ibig sabihin, hindi lang para sa kanila, kundi para sa ating lahat at sa mga darating pang mga saling lahi. Dahil yun ang sabi, mula kay Propeta Joel hanggang sa Acts chapter 1 and chapter 2, dahil this coming June ay Pentecost na.
the birthday of the church. After 50 days, matapos na si Jesus ay umakyat sa langit. 20, it means 50, kaya bababa. Anong purpose? To empower us. The Spirit role is to empower us. Bigyan tayo ng kapangyarihan. And to transform us, yung baguhin tayo. And to sanctify us, yung tayo'y pabanalin. Kasi sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 15, yamang ang tumawag sa inyo ay banal. Magpakabanal kayo, anuman ang inyong ginagawa. Tandaan niyo po, sa langit po, wala po roong nagmumura. At wala po roong weteng, wala po roong beer, wala po doong mga bisyo. Sa langit po is a community of a holy believers. Yung po ang komunidad ng mga taong nagmithi at maangkin nila ang kabanalan ng Diyos, sapagkat no one is holy except the Lord. Kaya pag si Kristo'y nasa sa atin, mangyayari ang kabanalan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. And finally, abay, tayo na kayong lahat, aba? Anong kagalakan ang aking nararamdaman? Sabing ako'y nakikinig ng banal na salita. Nalaman ko ang susi ng kanyang mga himala. Sa gabay ng lingkod niyang pinagbalat at ang kamay. Finally, ako ngayon'y may bagong buhay. Finally, ako ngayon ay pinagpala. Finally, ako ngayon ay tagumpay. Finally, yes! Ang buhay ko ngayon, Ang buhay ko ay susunod na buhay. yaya kung may pagsubok man ay hindi alintan. Ako'y punong-puno Ako'y punong-puno ng pag-asa at kalakasan sa pagtahak. sa katahak sa landas ng kahangalan. Tasang kamay! Finally, ako ngayon'y malaya na. Finally, mayaman na. Ako ngayon'y mayaman na. Finally, magaling na. Ako ngayon ay magaling na. Finally, yes! And finally, yes! And finally, yes! Woo! Sabihin nyo, woo! Kasama yun doon, sasabit, and finally, woo! Finally, woo! Ayan. And finally, the third lesson that you need to take home for tonight. Anong una? The intervening love and obedience. Ibig sabihin, hindi pwedeng paghiwalayin ang pag-ibig, kailangan lagi ang pagsunod. Pangalawa, the promise and the role of the Holy Spirit in the life of believers. Dahil ang Espiritu Santo, siya ang ating patnubay, siya ang ating gabay, siya ang ating tagapagturo, at siya ang nagpapaalaala sa atin ng lahat ng turo ni Kristo. Kaya hindi ka pwedeng magkaroon ng Alzheimer. Hindi pwedeng magkaroon, malilibutin. Okay?
At ang Espiritu Santo ay nagpapabanal, nagbibigay ng kapangyarihan, empowering, transforming, and nagpapabanal, ano yun, tawag doon? Nagsasanctify, sanctifier. Yan. And finally, the third lesson is peace that transcend the world. Sabi po ng verse 27. Sabi niya rito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag kayong matakot. Maraming takot na takot kapag malapit na ang end of the month. Kasi malapit ang bayaran ng bill, lahat ng bill darating. Pero ang pagdating ni Kristo, at the end of the day, hindi kinatatakutan ng marami. Kaya patuloy ang paggawa ng kasalanan, hindi natatakot kung sa impyerno siya mapupunta o hindi. Tuloy-tuloy ang paggawa ng pagkakasala at pagkakamali. Walang conviction. Without the Holy Spirit, there is no conviction in the heart. Kapag hindi po natin laging binibigyan pahalaga ang Espiritu Santo, tandaan nyo, kilos ng Espiritu Santo ang conviction. And without conviction, there is no conversion. Walang pwedeng magbagong tao. Dahil ang pagbabago ay kilos ng Diyos. Sabi ng 2 Corinthians 5 verse 18, ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng ito. Yung pagbabago ng tao. Parang nararamdaman ko, sinasabi ng isipan ng marami, tagal naman ni Brother Rex, uuwi na tayo. So, yung pong kapayapaan ang pinaka-final. Ano sabi roon tungkol sa kapayapaan? Sabi roon ay, the peace transcend the world. Nangingibabaw dapat sa atin ang kapayapaang dulot ni Jesus. Diba? Yung kapayapaan, yung kapayapaang dulot ng pera may hangganan. Masaya ka kapag may pera, pagkatapos dun wala na. Pero sabi nung sa inaawit natin, my peace I give unto you, it's a peace that the world cannot give. Ang kapayapaang binibigay ng Diyos ay hindi kayang pantayan ng kapayapaang binibigay ng mundo. Kahit ka pa marami kang pera, darating at darating ang panahon na hahanapin mo yung kapayapaan ni Jesus. Amen. Kaya yun yung nangyayari sa tao kung bakit nagpapakamatay, bakit kinikitil ang buhay, sinama pa ang kanyang mga anak. Kasi pag absence yung peace of Christ sa puso natin. Kaya mahalaga yon. Sabihin mo, Panginoon, laksan mo. Laksan mo pa. Panginoon, tulungan mo po ako na pagharian ang puso ko ng kapayapaan. Kapayapaang mula sa iyo na alam namin ikaw ang makapagpupuno sa buhay ko. Kaya naman, Panginoon Jesucristo, narito ako para kamtin, tanggapin ang kapayapaang binibigay mo sa amin. Sabi ko kanina kung anong kakantahin nyo, kantahin nyo. Taas ang kamay. Mas mahalaga. Amen.
wala nang ang ibang minimithi ang puso ko, kundi ang manatili sa piling mo. Di matutularan ng iyong pagmamahal, kahit anong ihain ay di mapapantayan. Kaya naman ako'y namamangha, sumasamba, ihahayag laman ang puso ko sa'yo. Wala nang mas mahalaga, kundi ang lagi makasama ka. Wala na ngang ibang minimithi ang puso ko, kundi ang manatili sa piling mo. Di matutularan ng iyong pagmamahal, kahit anong ihain ay di mapapantayan. Kaya naman ako'y namamangha, sumasamba, ihahayag laman ang puso ko sa'yo. Taas ang mga kamay, ibigin kita, aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Ibigin kita, aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Di kita maipagpapalit sa anumang bagay dito sa daigdig. Di ko kayang malayo sa'yo, dahil tanging ikaw ang siyang buhay ko. Di kita maipagpapalit sa anumang bagay dito sa daigdig. Di ko kayang malayo sa'yo, dahil tanging ikaw ang siyang buhay ko. Ibigin kita, aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Ibigin kita, aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Let's pause for a while. Manatili po tayong nananahimik at damhin po natin ang presensya ng Diyos. Patong natin ang ating mga kamay sa ating ulo. At ang kinin natin yan ay kamay ni Jesus, na hinahaplos ka at pinagagaling ka sa anumang iyong nararamdamang sakit o dinadaing sa Panginoon. Sabi po ng Mark chapter 16 from verse 15 to the following verses, ang sino mang sumampalataya at nabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalatayang tulad natin ngayon ay magtataglay ng kapangyarihan, na sa pangalan ni Jesus ay makapagpapalayas tayong lahat ng demonyo, magsasalita ng ibang wika,
Dumampot man aniya tayo ng ahas, di uminom ng lason, di tayo maano. At ang sino man aniyang mapatungan ng ating mga kamay, ang mga may sakit ay gagaling. Gagaling! Gagaling! You feel the presence of God, that there is healing happening to you right now. May kagalingang nagaganap sa buhay mo ngayon. It's the power of the Word. It's the power of the Holy Spirit. And it's the power of His name. And it's the power of love. You claim healing, deliverance. You claim it in the name of Jesus. Dumadaloy mula ulo hanggang talampakan. Hinahaplos ka niya. Pinagagaling ka niya. Pinagpapala ka niya. You claim it by faith. Angkinin mo. Sampalatayanan mo. Yan ang kanyang mga salita. At mangyari ang kalooban niya sa ating lahat. Claim it. Receive healing. Receive deliverance. Be healed. Be healed in Jesus' name. Claim it. Be healed in the name of Jesus. And Father, covered us with your precious blood. Make us holy, blameless. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Palakpakan natin si Lord. Nangyari sa akin yan. Lahat ng sakit ko, nang gawin yan sa akin, enlargement of the heart, rheumatic heart disease, ispat sa baga, ulcer, hepatitis, lahat ay pinagaling ng Panginoon. Kaya sabihin mo ngayon, I am healed. Magaling na ako. Sabihin mo ngayon, I am strong. Malakas na ako. At sabihin mo ngayon, I am rich. Mayaman na ako. Sa ngalan ni Jesus. Alam nyo, unang-unang pinayaman ka sa pananampalataya. Mayaman ka sa pananampalataya, mayaman ka sa presensya ng Diyos, mayaman ka sa espiritual. Kasunod nun, yayaman ka na. Amen. Okay, taas ang lahat ng inyong daladalahan at ating idadasal. Mamaya pagkatapos kong idasal yan, iahagis ko ang bonus nyo. 3 bonus. Sasabihin mo, Lord, I trust in you. Okay. Ama naming Diyos, basbasan ang mga bagay na ito, panyo, asin, langis, Biblia, wallet, bag, passport, papeles, at lahat ng aming hawak, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na punuin ng biyaya mo ang mga sidlan. At maging ang mga nagmimiting mag-abroad ay mangyari, bigyan po sila ng visa. And we claim it, Lord, in Jesus' name. Anong sagot? Amen. Ibaba ang lahat ng yan. Ang kinin mong punong-puno ng kayamanan, yung bag mong yan. It's by faith, it will happen to you. Okay, ready na kayong sambutin ang 3 blessing, 3 bonus. Ano sasabihin nyo? Lord, I trust in you. Okay, ready na? May the Lord God bless us all now and forever. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Ito na yung unang blessing. Pangalawa, ito na. And finally, ito na. God bless you.